Ano naman parang kaya naman i-execute, mahirap lang talaga on paper. Kasi ang daming mobility na pwede manggaling kay Domeng, kay Rene J, may yung Purified Dens, may Terizla, na pwede kumansa ng Bloody Hunt. Pero Madaming pangancel ng Bloody Hunt. kaya na nila yan. Sila na yan eh. Doon na lang talaga magkakaalaman. Kaya naman sila nandyan sa Grand Finals. Bakit? Sila na rin kasi yan eh. Looking at that Franco na ilalatag ni Brusco to go up against a combination of Auroras, Suyu, and Rafaela, magkaalaman na sa Game 2. Casters, pasok. At matapos nga makuha ng Fnatic Onyx ang pinakaunang panalo in this best of 7, malalaman na natin kung mapapatay ba ng Aurora MLBB ang score. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kung titignan natin ang early game, Shandel, may Franco tayong makikita. Baka may kaguluhan na maganap. Oh, it's either pumunta ka sa may gold lane or kaya mang agaw at mag-reset ng mga purple buff. Which by the way ay parang in-attempt din dito ng side ng FNOP. So papilisan na to again pagdating doon sa rotation at paunahan din sa laning ng mga gold laners. At mukhang hindi nga tayo makakita ng mga hook so far sa mga buff, pero hindi tatama ang hook doon kay Yue. That could have been deadly kung tumama ang iron hook na yon, but right now, kalmado pa rin ang Land of Dawn. Isang minuto pa lang naman, magtaka tayo kung may suntukan agad na magaganap. Ay ako, hindi ako magtataka. Silang dalawa yan eh. Ibang ML na nilalaro ng dalawang to eh. Pag nagkataon na may hook, for sure ay magkakasuntukan agad itong dalawang teams natin. Pero maingat din si Brusco. Parang nag-iba yung pattern niya, no? Oo. Kasi diba mostly ay talagang continuous lang ang kanyang rotation. Or probably nag-aantay na mga pwede ma-hook. Nag-aantay pa rin. Kakakape ko to eh. Kakakape. Parang tas nadaan pa ng mga matatamis na bagay. At right now, yung iron hook, no, medyo hindi pa naman nagko-connect. Pero tandaan natin, ang mga Franco, may ano yan eh, may pulso, parang mga 3-pointer lang yan. Pagka pumasok na yung pinakaunang iron hook, tuloy-tuloy na ang ating makikita. At mukhang muli, sinubukan na naman dito sa may bandang ibaba, but still, wala pa rin tayong nakikitang first blood. At mukhang nagkiklear na agad ng mid lane ang Aurora. Okay, nag-aabang na din si King Kong ng mga pokes. And balik tayo dun sa Franco dahil na-miss natin siya na makita. Meron namang ibang minsan na pagka hindi tumatama yung hook, parang ang tagal bago mapulsuhan. Or kaya parang yung play ay hindi nagiging ganun mabilis sa isang team. So again, tama yung sinabi mo dito no, na parang maingat lang talaga yung ating mga teams. At ramdam mo na, alam naman nila na nandyan yung isang player. Pero hindi na pinipilit yung play. At ngayon, mukhang pipilit na ng Aurora ang first turtle of the game. Nakatama ang iron hook sa isa. At kita natin na mayroong ginamit na real world manipulation para dito kay Super Friends pero hindi aabot doon sa may turtle area. Kirk medyo mawala ng buhay at may real world manipulation din dito si Yue gamit ang kanyang Valentina. Kirk, kamunti ka na! At ang side ng Aurora makakakuha dito ng turtle at Kirk mapapatay na dito ni Yue. First blood, first turtle, lahat mapupunta sa Aurora. Napakagandang simula para sa Aurora MLBB at mukhang mainit agad ang pagpasok dito nila Edward at pati na rin nila Yue. First blood, by the way, napunta dito sa Mage, kaya naman pwede natin ma-expect na masaya talaga yung Valentina dito. Tsaka medyo kalmado yung plays nila dito. Parang inantay lang nila na gamitin muna ni Super Prince sa kanyang RWM. Ganun pala mag-Franco, no? Oo, parang Pipindutin mo muna yung shop. hihintayin mo muna. Ganun pala, no? Parang kailangan pagka mag-hook ka, ayan, Ayun, tingin ka muna. Ganyan ang Ayun, galaw ng isang world-class na Franco. And speaking of Franco, no, parang naalala ko, the last Franco user na talagang naging sikat, si Bentings pa. Oh, yung 2 minutes delay ng purple buff. 2 minutes delay ng purple buff. At napakatagal na nun. Shoutout kay Bentix na 6-man ng Aurora MLBB ngayon. At mukhang itutuloy na nga natin. Tingnan natin ang Infinix in-game equipment. Pero mamaya na! Oh, medyo napasayaw si King Kong doon na naging turnaround kill pa para din sa FNOP. So parang medyo napasayaw siya doon sa set of play supposedly ng side ng Aurora. So medyo controlled aggression ulit yung atin nakikita para sa dalawang kupunan. And even Domeng dito ay parang inaantay niya na magkaroon muna siya ng kakampi doon sa ibaba. Very weird yung pace ng larong ito, no? Parang may parehas na sinusubukan yung dalawang team na hindi natin masyado ine-expect. Pero mukhang ito, expected na ni Domeng na may pupuntang marami sa may bandang gold lane. Doon tayo sa may bandang baba. Yue, mabuburst lamang ng bahagya at hindi pa rin nila ito. Ay! Penalty zone na para dito kay Edward. Naramdaman niya na meron dalawang players dito na FNOP na dadaan. So parang pwede yatang ipilit na agawan ng purple buff pero hindi mo sa pwesto doon uuwi si King Kong. At ang maganda dito yung nagiging rotation ng side ng Aurora. Grabe yung pagpasok ni Edward doon. Imagine mo, wala. Usually si Edward, hindi nagbabato yan ng ulti kung hindi sa turtle.
Pero bago pa man din lumabas ang Turtle ay nakahanap na sana siya ng malaking play na yon. Pero sisimulan na nga ng Aurora MLBB ang pangalawang pagong. Kirk nagcha-charge parang e-bike pero hindi niya itutuloy ang pagpasok. Parang hindi niya muna i-contest din. Or hindi muna i-contest nga, na side na nga F-Nop kasi si King Kong sa may bottom lane. So probably ay parang nabibait lang dito by time for the side of F-Nop habang yung Aurora ay nandito sa may Turtle. So kita natin ngayon na isang mabilis para sa ng Aurora na masesecure yan at probably agawan din si King Kong na ibang mga jungle. That's the second turtle of the game na mapupunta muli sa Aurora MLBB. Very low ang ating kill score. 5 minuto na chance. Wala pa rin tayong nakikitang malaking team fight. Kadalasan ay trade lamang ang ating natutunghayan. Pero mukhang ito na yun. Ay! Ito na, hook flicker, tapos ginamitan pa nga ng real world manipulation, dalawang real world manipulation. Ayun na! Nakikita natin, nakakabulol. Pero yun nga lang, si King Kong kamuntikan na mapatay pa nga sa kamay dito ni Yue. So successful ang Aurora at si King Kong pa nakuha nila. What a counter RWM play na lang. Na RWM, dalawang palitan, bumuo ng bagong shape. Tapos nakakita pa tayo ng napakagandang outplay mula dito kay Edward kung saan nakapag-flicker siya palayo at dyan na nga natin masasabi na napakaganda ng passive ng isang Therese na yung body of Smith dahil nasa ilalim na siya ng tore pero napakakunat pa rin niya. Oh, tsaka parang si Edward na talaga yung nagpo-front para din sa Aurora. So normally kasi parang nasanay tayo sa X-Play na dadating lang pagdating doon sa mga big objectives. Pero siya talaga nagro-roam around the map and kita natin for Aurora nakasira sila ng tore dito sa may bottom lane. So parang ang expect naman natin for F-Nop, isasama na nila si Kelra sa team fight. Oo, at excited nga ako makita kung ano magiging choice ni Kelra dito ng baril. Kasi kung maaalala during M3, naging combo talaga ang Franco Beatrix. Oo nga pala. Kung baga kakagatin, tas siya shotgunin o kaya isa sniper. Pero hindi pa naman natin nakikita yung ganong klaseng combo sa ngayon. Domeng, nasa loob lamang ng bush pero mukhang nakaramdam. Tumaas yung balahibo ni Domeng. Tumaas yung balahibo. Sabi niya parang may nararamdaman ako kakaiba sa bush na to. Lumabas yung spider. Kinilig bigla na nandun sa may, Kinilig bigla. sa may top. And dahil dyan, parang magiging madugo ang ating turtle na pwedeng simula na parang hindi yata pwedeng iwan din ni Dome yung kanyang lane for this turtle dahil naka-advance yung minion wave nila Kelra. Ang tanong, i-contest kaya ito ng Fnatic Onyx? Dalawang turtles na ang nakuha ng Aurora MLBB at nauna rin sila sa pwesto dito pero nandyan na ang Fnatic Onyx. Ang Super Family ay nag-aabang na! Pero na-hook din si Brusco pero makukuha pa rin ng Aurora yung turtle. Brusco ay halos buhay pa rin. Dalawa naman yung RWM na natin nakikita pero Brusco is gonna be down sa kamay dito ni Demon Kite. So nagkapalitan yung dalawang kupunan natin. Oo, Brusco para kay Yue. Pero mukhang may nagbabadya pang teamfight dito sa mid lane at hindi na nga nila itutuloy. 3 pagong ang nasecure ng Aurora MLBB. Taas. Kaya naman 2,000 na ang kanilang kalamangan. Edward nakakita ng isa, nagpakita din si Super Friends. Poke lamang ang magaganap. 2,000 na ang lamang ng Aurora MLBB. Parang alam mo yung tempo ng game natin, yung tipong kakabahan ka saglit, mabilis yung tempo, tapos biglang makakahinga ka ng maluwag. Parang ganun din yung ginagawa ng mga teams na after ng very intense na sabihin na natin palitan ng mga skills, balik na sila sa dati. Kaya nga, parang alam na nagbibilangan ng skill, naglalaruan ng mga waves. At nakikita na nga natin si Kenra, talagang tahimik lang muna dito sa simula. Pero mamaya ay panigurado may makikita na tayong mala Filipino Savage Gold Standard na play. Pero sa ngayon ay magpupush muna ng Torre. Mid lane naman ang sunod na call. 3 tao, hindi 4 ang ating nakikita dito. Oo, so parang na to. Ito na naman yung mga moments na alam ng mga players kung nasan yung isa't isa. Pero ang sabi ng Aurora, okay, focus lang ulit muna tayo sa pag-clear ng minion wave. Ganon din naman sa F-Nop dahil nakaangat yung minion sa may bottom lane. So ito na naman yung mga spider instincts na spider senses. Spider senses. Spider senses na binanggit mo kanina. Kumbaga parang nararamdaman nila may lalabas na iron hook. Kaya naman biglang lumiliko, biglang bumibilis. Pero Demon Kite, nasa harapan ni King Kong ngayon. Lamang si Demon Kite ng 2 levels dito kay King Kong. Wala pa tayong 1v1 ngayong buong Wala pa. series natin ng mga assassin, no? Kasi parang buong playoffs natin, mayroon talagang instance na nag-1v1 sa outer lanes, eh. Yun yung mga kadalasang kailangan pang biglang lumipat ng cameraman. Kasi napakabilis talaga ng Oh, mga 1v1! yeah! May flicker pa, grabe isang dipa. Kaya naman si Renny J, ang mapatay dito na sa F-Nop, RWM, para kay Yue. Ah, but the Guardian, pero may flicker out para
para sa mga players dito ng Aurora habang sinalulahan ni Edward yung mga bala. Pero buhay pa rin dito ang mga players ng FNOP. Nag-iinit na ang kamay at tatama pa nga ang Renner's Apathy. 3-4 HP para dito sa first lord of the game. Ginamit na ang Revitalize at full HP na ang lahat. Hindi na kailangan umuwi. Kirk nag-charge. Hanapin si Edward pero hindi niya itutuloy. Doming sa Ay! board! Doming from the back. At nakuha pa nga bigla ng Aurora yung Lord. Akala natin lang mga FNOP sumasayaw-sayaw na si Doming pero makapatay dito sa malatag ng skill ni Super Friends. Pero may bawalin naman dito ang Aurora. Si Kirk laban sa tatlo. Double kill para sa Smiling Demon. Double kill plus the Lord. Napakalinis ng objective taking ng Aurora MLBB in this game number 2. At mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari dyan sa Infinix Instant Replay. Kitang-kita na may plano naman ang Fnatic Onyx. They had the shotgun play. Pero alam din ata ng Aurora MLBB, hindi nila pinapunta ang kanilang kupunan doon kay Kelra sa loob na may shotgun. Tsaka grabe, yung pasok din dito ni Doming from the back. Parang expect natin normally, parang ang Likod huling lang eh. pumapasok yung Harith. Pero sabi ni Doming, siya na ang haharap dito sa mga players ng FNOP. Napakatapang talaga ng Harith na yon in that Lord fight. At ngayon, with this Lord push doon sa may bandang ibaba ay mukhang makakakuha na sila ng kanilang tore doon sa bottom lane. Pero napakaganda ng pag-wave clear dito ni Kelra. And so far, mukhang hindi pa rin lumalaki ang 2,000 kalamangan ng Aurora MLBB. Iyan na, imposibleng hindi pa bumagsak. Oo, 3 minion to eh. If ever din, hindi makakalapit yung mga players ng FNOP. Pero ang expect natin ay mamaya pa, bibigay yung tore dito sa gitna ng FNOP and probably for Aurora as well. Dahil napaka-importante ng purple buff dito ng ating mga junglers. And so far, halos magkakalapit ang gold. But definitely, Aurora 1.9k gold lead para di sa ating game. Oo, makita talaga natin na I think Suyu, Demon Kite in this game ang nakakalamang talaga against his counterpart. And this time around, si King Kong running the Nolan. Mukhang kailangan talaga nilang bumili ng oras dito para magkaroon ng pantay na items at pantay na level ang mga junglers. Saktong-sakto din lang, 1 minuto pa bago lumabas ang second Lord of the game. That will be a Luminous Lord already sapagkat nagpas na ng 12 minutes the moment na lumabas ang Lord na yon. Yung mga gantong game pa naman din, at meron kang Franco, parang mapapaisip ka rin sa Aurora kung lagi ba tayong magdadive against them para hindi magkaroon ng chance na kumapa si Brusco. Kasi diba so far, pag nasa bush sila, meron at meron na nakukuha dito si Brusco. So pwede siguro na ang play nila, okay, sige, lahat na, pwede natin talunan, parang diretso ka na. Edward, anytime, kung may penalty zone, go. Napakaingat nga nila maglakad din, no? Both for Aurora and Fnatic Onyx. Parang tuwing naglalakad sila sa mga bushes ay nagbabato muna sila ng abilidad, making sure na disiplinado ang kanilang pag-ikot. At napaka-importante niya, no? When we're looking at a grand finals like this, ayaw mong chumek bush ng ikamamatay mo. Kailangan bumato ka muna ng skill para at least kung di mo man makita, ay nasaktan mo na. Oo, para may bird din if ever. Kaya din siguro si Super Prince, bitaw lang ng bitaw ng mga skills. But speaking of skills, isa sa mga kadagdag na damage na skills dito ni Kelra is gonna be the Sea Halberd para sa kanyang itemization. Pwede magkasalubungan to eh. Parang pwede mag-flicker, anytime flicker, tas kagad para kay Brusco. Pero ganun din naman para dito sa Aurora. Again, sinabi natin, paunahan lagi sa posisyon ang nagiging batayan. Paunahan talaga sa posisyon, especially around this Lord area. Aurora ang mauuna at mukhang magbabato na nga ng skills dito sa Super Prince. Kirk looking for the taunt pero mukhang hindi niya itutuloy. Mauna si Edward. Here comes the real world manipulation. Dalawang real world manipulation natin nakita after the Guardian. Walang tatamaan muna at mare-reset yung team fight na sinimulan. Bang! The combo ni Super Prince at ni Kelra, si Rene J ay wala sa team fight. Pwedeng pumosisyon kayo ng FNOP. Binigla ang hitman Sakit. doon with the Renner's Apathy. At mukhang dahil dyan, itutuloy na nga ng Fnatic Onyx ang Lord na ito. Half HP, King Kong nandoon na sa may Lord Pit. At mukhang ko-contest pa rin ang Aurora MLBB. Demon Kite, bumapasok na in the vicinity pero si Kirk ay tumidepensa pa rin. At medyo walang damage dito. Oh, may damage pala! Ang sakit ni Kelra, pero si Bruce Wow! na. Pero si Demon Kite pa rin ang makakakuha ng Lord sa harap ng mga players ng FNOP. Napakagandang Lord Steal mula kay Demon Kite. Grabe ang objectives ng Aurora MLBB in this game. 3 turtles, 2 lords. At mukhang itutuloy pa nga nila ang pag-push. Malaking chance na makakuha na sila ng inhibitor turret dito. Dito super evident yung binanggit mo ng isang araw na pag sisulo talaga, sobrang sakit ng damage or if not, parang siya yung damage version ng isang Fred rin Oo. na mataas yung chance na ikaw yung makapag-secure ng objective kaya talaga nakakapitalize dito ng Aurora.
Kaya nga laging pina-first pick na rin ngayon kapag nasa blue side ka. Ito yung bukod tanging jungler na kaya talagang lagpasan kapag pinagsabay-sabay pa yung retry. Lahat ng mga current junglers natin na napakasakit sa pag-re-retry. Pero in Ito terms of yata. 1v1, mukhang Ito na yata yung inantay pantay natin. to. Ito na yata ang... Ano muna, kalmado muna, Allen. Oo, Pero pero si Lord sa bottom lane eh. grabe, hindi pa rin tumama. Hindi pa rin dumamba doon sa may bandang ibaba. Kaya naman hindi pa sila makakakuha ng... Iyay! Hey! Meron na Bloody Hunt! At saktong-sakto si Doming Payo ka na naman Wow! after guards at dalawang tatamaan. Flicker out sa mga players dito na Aurora. Meron pang revitalize para kay Kirk. At hahabulin ba nila Demon ang Kite? mga players? Si Demon Kite ay nandito at aalis na rin. Ito na yung sinasabi nating walking win condition eh. Ang win condition ng Fnatic Onyx, naglalakad yung Franco. Kapag nakakuha siya ng high priority target katulad na lamang ni Doming, ganun lang ang pwede nilang gawin. Oh, tsaka yung ano, yung ginawa din ni Guerra, sinira niya yung Torres sa gitna. Oh, Kahit wala silang minion pa nung time na yun. So yun yung strength din Oo. nung lineup dito ng F na pagdating doon sa mga pagpupush ng objectives against Aurora. and yung Beatrix, no, alam na natin na kapag naka-rocket launcher o kaya yung Renner, ay talagang napakabilis din itong mag-push at gamit na gamit ito sa kupunan ng Fnatic Onyx at naging even na nga ang ating laro. Lamang ang Fnatic Onyx ng 300 matapos makalamang ng Aurora MLBB ng 2,000 for a long period of time. Around 8 minutes nilang hinawakan ang gold lead na yun at ngayon Fnatic Onyx na ang may hawak nito. So for Fnatic Onyx Philippines, parang gusto nang i-replicate yung nangyari kanina at nakikita na natin yung sanib-sanib puwersa ng lineup ng Aurora. Kasi siguro sabi nila dito, if ever man na merong mahatak, Oo. si Brusco, at least meron tayong pwedeng pantakas in a way with this healing from Rene J. Kumbaga may pang-reset kahit Yep. papano. At napaka-importante niyan, no, dahil 30 segundos na lang, lalabas na rin ang ating third Lord of the game. Kung babalikan natin yung nangyari sa ating game number 1, ito yung Lord na nagbigay daan sa Fnatic Onyx na mabaliktad at maipanalo ang larong iyon. And this time around, mukhang mauna sa pwesto ang Fnatic Onyx ng bahagya lamang, pero nandyan din naman ang Aurora, konting kemot lang. And for this purple buff, ayan kahit yung Aurora ay sama-sama na talaga sila, middle lane ay parang gusto nilang kuhanin anytime, pero nandito mga players ng FNOP. So binanggitan natin anytime, parang anytime din ay magkakaroon ng team fight para dito sa ating dalawang kupunan. Even FNOP ay nakapwesto na rin. Kailangan mag-ingat if you are Fnatic Onyx dahil mukhang handang-handa ang Aurora MLBB na mag-start ng laban dito around the Lord area. Pero mukhang hindi pa nila itutuloy. Mabahabang sayawan na naman ata ang ating makikita dito. Tinawag na ni Edward, umaharap na rin siya at mukhang makakatak sa si Kirk. Okay, so marereset muna yung Lord. Ilang minutes kaya ito magiging Lord dance natin? Yun ang tanong. Pakiramdam ko Mga mga 2 minutes lang kasi may mag-iinit dyan. May makakakuha ng isang malupitang galaw. Pero mukhang ipipilit ng Fnatic Onyx ang bandang ibaba dahil nagsisplit pa siya doon si King Kong. Parang yung pala yung gusto nang gawin, paliitin yung mapa habang tinatry na kuhanin yung posisyon dun sa may Lord. Sinabi natin pwede maging halos 2 minuto. Yung Lord dance, real world manipulation para dito kay Yue. Kanina mo Sound yung Force? Lord natin dahil halos wala ng buhay. Wala na tamaan yung after the guardian pero may pag-put para sa kanila. At sa lahat ng mga plays nandun, si Doming ang makakakuha. Kirk nandun na sa may bandang harap pero si Edward ang unang babagsak. 2 na ang wala sa kupunan ng Aurora MLBB pero sila ang makakakuha ng Lord. Fnatic Onyx, dedepensa na naman muli. Alam mo, yung Fnatic Onyx Philippines dito, nagiging struggle nila somehow is yung pag-secure ng Lord. Okay, ay, kamuti ka na! It's gonna be a my. shutdown. Ito na yung 1v1 na sinasabi natin. Nakaamoy ng dugo si King Kong at binigla niya si Demon Kite. Lord ngayon nasa baba pero hindi na ito pinapansin. Parang kita yata. Nandito sa mid lane ng Fnatic Onyx. 10 segundo para kay Doming, 10 segundo para kay Edward. Endable na ata para sa Fnatic Onyx. Kailangan debensahan pero magkakaroon ng minion wave para din sa Aurora sa buhay pa rin. Ang Aurora, inaantay lang mga players pero makakasira na naman ng Torres sa itaas ang FNOP. What a call coming in from Fnatic Onyx. Avatar of Guardian na gamit na rin. At ayan na nga, buhay ang kupunan ng Fnatic Onyx at nakuha pa nga nila ang 2 inhibitor turret. Biruin mo, Aurora ang naka-Lord, Fnatic ang naka-Tore. Sobrang parang ang intense nung laban natin in a way, pero ramdam mo na kalmado sila. Yung parang alam nila na pag ito yung ginawa nila, ito yung magiging outcome, kaya hindi nila pinipilit
So we can say that for FNOC din dito, alam nila yung capacity nung line-up or hero composition ng Aurora. Oo, parang kita din nila na ito yung laruan talaga ng Aurora. Especially if you put the Rafaela dito kay Rene J. Ito talaga yung gusto nilang gawin. The group up, yung pag-o-objectives ng sabay-sabay. At makikita natin paminsan-minsan ay lumalayo ng konti si Demon Knight. But still, that is a very classic way to play a Rafaela composition. Kaya naman ang Fnatic Onyx, with this Franco, medyo naguguluhan ngayon ang Aurora. Kasi pag nagdikit-dikit kayo, high chances na may isa sa inyong mahihila. Oh, kaya yung ayan, yung mga ganyang bushes ay talagang fina-face check na rin ng side ng Aurora para alam nila na kung mayroon bang kadena na biglang ilalatag dito si Brusco kasi mayroon pang flicker. So far parang hindi natin nakikita yung flicker Bloody Hunt. Oo. Nakikita natin is yung hook, flicker, Bloody Hunt. Parang kadalasan no, may mga tinatawag silang para tournament na Flicker Bloody Hunt. Pero sa ngayon, ang nakikita talaga natin, as you said, Chantel, yung hook na patalikod na Flicker para dalin sa mga kakampi. So far, hindi pa natin nakikita yung parang sabihin na lang natin lahat ng pwedeng possible combos para dito sa Franco. But still, sa tingin ko, tiwala siya sa sarili niyang Iron Hook eh. May mga magsasabi sa yung Franco Bay na nag-Flicker Bloody Hunt lang sila kapag either game-winning play na o ganito. Ayan na naman yung sinasabi natin. This time around, hindi ginamit yung flicker pero makakatakas pa rin si Edward. Pero wala yung flicker niya para dun sa next Lord na pwedeng simulan anytime. At napaka-importante niyan if you're running the Tirizla dahil yan lang ang magpapahaba ng range ng iyong penalty zone. Yes, respectable naman ang haba ng casting range ng penalty zone, ng ultimate ng isang Tirizla. Pero hindi ito yung nakakabigla. Kumbaga parang kung nanggaling ka sa bush, sure, nakakabigla yun. Pero kung nasa harapan ka ng mga kalaban mo, ay kadalasan tansyado kung hanggang saan lang ang aabutin ng iyong ultimate. Kaya rin siguro parang hindi mo na masyadong nag-a-advance yung Aurora din sa position pero parang delikado yung unang sisilip dun sa may Oh. bush if ever. Okay, walang tatamaan si Brusco habang merong pag-poke para dito kay King Kong, i-reset by Lord. Yan yung pinakatanong. Kasi parang si Doming ay yun ang kanyang pinaka-target. Oo. Nakangat yung minion wave sa may bottom lane. May Sa likod, sa likod! hinahabol. Yue is down at nahanap na nga. At makapatay na rin dito si Rene J habang si King Kong. Hindi pala jungle yung pina-farm. Yung base pala ng Aurora. 2-0 para sa Fnatic Onyx Philippines. You cannot spell Fnatic Onyx without iconic. Another iconic play coming in from King Kong. Hindi Lord ang